Auntie Claire. Alam mo nangyari kay Auntie Claire? Aminin niyo mga be, hindi lang naman BBM administration ang may mga galit na tao. Lahat ng administration may mga galit. Okay? Mula kay Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy, Duterte. Pero aminin nyo, yung mga yon, pag pumupunta yung spokesperson sa ibang bansa, kahit galit ang mga tao, hindi sila nababasa ng ganyan. Hindi sila winawarla. Kita mo yung mga spokes sa dinami-dami yung galit kay Pinoy. Kay Pinoy. Maraming galit kay Pinoy nun talaga. Pero wala ka nakita na si Abigail Valte or si yes, na naglalakad, nilulusog siya ng tao. Bakit? Or si Andanar or si Panelo, ganyan. Is it because na biglang nagkaroon ng bastos sa Pilipino? Hindi, dahil sa iyan, Claire, you are the variant. Alam mo 'yon? You are the reason kung bakit nagsa-super science yung mga Pilipino. Galit. Oo, kasi kung paano ka mag-explain, like, in fairness sa mga past spokesperson, no, even kay Pinoy, hindi sila nang babastos ng mga followers, yes, ng mga tao. Hindi ba? Hindi sila. Kaya nagalit sa'yo, Auntie Claire, dahil ang inaatake mo, yung mga followers ng politiko. Anong gusto mong gawin nila? Respetuhin ka. Hindi ganon, be. Walang ganon. Hindi ba? Walang ganon. Hindi mo na, ang nangyayari sa Auntie Claire, you are having a pre-taste of what's going to happen to you after the term of BBM. Yes. Matakot ka. Kasi after ng term ni BBM, duduraan ka sa mukha ng mga tao. Wala ka ng power, kita mo. Nangyari sa'yo, nung wala kayong power, nandun ka sa Canada. Kasi Canada exposes what's going to happen to you if the power if the power is not powering. Kasi nasa Canada ka, pantay na kayo ng Pilipino. Nasa Canada ka, pantay na kayo ng Pilipino. Correct. At mas may advantage sila sa'yo kasi yung mga Pilipino doon, Canadian citizen, ikaw. At alam nila yung batas. Diba? Oo. Kaya yung sinasabi mo, may freedom of speech. Bakla, sinabi na sa inang sinabi ng pulis? Okay lang na sigawan nyo, ganyan. Okay lang na i-video nyo siya. Yun ang batas sa kanila, be. Ngayon, sa Pilipinas ka kasi, be, hawak mo ang beat. Hawak mo ang batas. Pwede mong manipulahin ang batas to bend the law. Nasa Canada ka, hindi mo bend the law. Wala kang power. Ano ka ngayon? You were naked in Canada, Claire. Teka, panoorin din natin yung response ni Auntie Claire. Ano po yung... Ayan. Panoorin natin yung response niya, ha? Diyos ko po talaga. Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Yusi Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign.
So, kinuyog Okay. Alam mo, sa totoo lang, pagka government official sa ibang bansa, tapos lalapitan ka ng kapwa ng citizen nila, no? Things like that. Ate Claire, ito lang sabihin ko lang sa'yo, ah. Yung audacity mo, na parang, hindi, gagawa lang naman ako ng reels, ganyan, tapos nilapitan nila ako, pagkatapos may lumapit sa akin, sabi nila mag-resign ng presidente, ganyan. Yung parang masama ang loob niya na merong Pilipino na nag-e-express ng kanilang kagustuhan na mag-resign si Bongbong Marcos. And she refused to listen. Actually, yun yung nakakairata dito sa babaeng to eh. Hindi talaga nakikinig. Hindi talaga nakikinig. Yung nangyari ngayon sa Canada is a validation na bakla, marami nang galit sa'yo. And if you're going to look at it, pagka pinuntahan niya yung mga mainstream media, hindi rin masyadong flattering kay hindi rin flattering kay Claire Castro yung framing ng kasi usually 'di ba ang mainstream media pagka nag-frame yan ng kwento about BBM, laging may mabango. Pero syempre, Claire Castro is not BBM. So yung pagkaka-present rin ni Claire Castro sa sa mainstream media, hindi rin masyadong kabanguhan. Because gising-gising hindi ka nakakabuti para sa public communication. In fact, pag nire-report ka ng mainstream media dun sa kung paano may na-handle yung briefing sa Malacanang, hindi rin nakakabango sa mainstream media kasi ang squatting mo doon. Ang squatting mo doon. Ayun. Anyway, pakinggan natin. kapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Sobrang dead to the world talaga tong gagang to, no? Yung parang, she doesn't even acknowledge that this is real sentiment of the people. No? Well, whether it is the majority of the people na ganun yung na gusto siyang pag-resignin o hindi, the mere fact that there are part of the population, especially mga OFW, na gustong pag-resignin si Bongbong Marcos, you cannot even acknowledge, be? Naratibo, bakla, talagang bad trip kami. Negative 15 yung amo mo, hindi kami satisfied. Tapos you're just going to regard it as ganitong narrative. Baliw! Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, Naratibo nilang maleta, naratibo nilang magnanakaw, ganyan-ganyan. Bakla, hindi namin narrative yun. Yung maleta, merong affidavit yun. May sworn statement yun. By the former MIUs. Mga dating nagtrabaho kay Saldico. At si Saldico ay former chairman ng very, very powerful na Committee on Appropriation. Kampotang ina ka. Hindi namin naratibo yun. Yun yung pinresent na kwento ng mga tao na sinumpaan yung kwento nila. Ang gusto namin, siya sa atin yung kwento na yun. Dahil ang daming detalye eh. Ay, yung naratibo nila na ganito, naratibo nila maleta, naratibo nila, bakla ka pala ng taon, may mga picture yung maletang limpak-limpak yung perang nasa loob eh. Nakakita kami tumpok-tumpok na pera eh, binibilang eh.
Tapos yung naratibo nila, ewan ko sa'yo, puke sa marika, putang ina mo. Pagka nasisihin niyo yung parang yung mga ugali masasama, yung mga ganun, parang, bakla, hindi tayo friends. Di ba? Hindi tayo friends, government official ka. We're not supposed to forge relationship here. So wala kang pakialam whether mabait yung tao, polite yung tao, or kinakaibigan ka ng tao kung barkada kayo o hindi. You respond as a public official. May mga tao, sabihin mo, rude yung mga tao or whatever, but they are expressing their sentiments against the government that you are part of. So why can't you be professional enough and respond to their call? 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, Auntie Claire, pwede sana yung mga ganitong reply Like for example, well, they wanted the president to resign. The president is not going to resign because he has the mandate of the people and the mandate is good until 2028. Pwedeng ganun ang reply, Auntie Claire. Mas professional. Pero bakit ang ugali nila kineso? Bakit? Best friend mo ba sila? Sinabi ba nila, no, Auntie Claire, gawin mo kaming barkada? Hindi na para sa iyo 'yon, para sabihin kung babait sila or pleasant sila or what. You respond as a public official. If they are talking about the performance of the president, if they are talking about the duties of the president, what he is supposed to do as the leader of our country, you fucking listen. 'Di ba? Parang pinupunit yung boses ni Auntie Claire, sabi ni Kael. Para siyang may permanenteng plema sa lalamunan pag nagsalita. Para siya yung may plema pag nagsasalita, yung parang, shit, ano mo naman, di ba? Idahak mo na yan. Idahak mo na yan, Auntie Claire. Feeling ko sila yung sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman Pero Auntie Claire, kaya kasi sinabihang pangit kasi nga raw pangit ka dahil sinungaling ka. Actually, hindi, sa totoo lang, Auntie Claire, to be fair kay Auntie Claire, no, hindi ka naman talaga pangit. Pero pumapangit ka kasi ang tsaka ng ugali mo. Napaka-dismissive mo, ang pangit ng trabaho mo as a communications officer ng Malacanang. So kaya ka nagiging tsaka. Kaya kunwari, yung mga ganyan, yung ayos mo ganyan, yung parang GGSS ka, yung mga ganyan. Hindi ka naman talaga pangit. Pero hindi ka rin maganda. Hindi ka rin maganda, Auntie Claire. Ayun. Okay? Parang ka, Auntie Claire? Parang ikaw parati yung best friend ng bidang babae sa politika. Sa pelikula, yung mga tipong hindi papansinin. Di ba? Yung hindi naman sila pangit. Di ba usually ganyan yung mga babaeng best friend or yung babaeng barkada ng leading lady sa pelikulang Pilipino. Yung hindi sila super ganda, kasi hindi nila pwedeng i-upstage yung bida eh, 'di ba? Hindi nila pwedeng i-upstage yung bida. So, hindi sila pangit, pero hindi sila maganda. Hindi sila yung papansinin. Ganon. Kasi nga pang secondary lang yung role nila. Yun ka, Auntie Claire. Ngayon, dahil ang sama ng performance mo bilang communications officer, kagaya niya, no? Imbes na mag-respond ka professionally doon sa mga taong galit na galit. Kasi sa totoo lang, because these people are expressing their disgust sa Philippine government, kay Bongbong Marcos at sa trabaho mo, puke sa marika, you are still obliged to respond professionally as a public servant. How are you going to deal with these people? Kasi hindi naman po pwede na mabait ka lang pagka pleasant yung kausap mo eh.
as a public servant, kailangan marunong ka rin mag-respond dun sa mga criticism sa'yo na hindi ka aya-aya. How are you going to do it? Professionally. I agree na you're not supposed to take all the abusive statement or whatsoever. Pero sagutin mo yung issue na nire-raise nila. Sagutin mo yung tungkol sa investigation sa flood control. Sagutin mo yung tungkol dun sa pinagre-resign siya ng mga tao. Sagutin niyo yung tungkol sa issues ng maleta, bakit hindi niyo ini-investigate. Na hindi mo kami i-gaslight na narrative lang yan. 'Di ba? Ayun. Hello, DDS Vancouver, lol. Yung Prime Minister nga namin, minumura namin dito, that is called freedom of speech, and you experience it firsthand. Welcome to Vancouver. Ayan. Actually, kaming mga OFW sa Europe, mas galit pa kami kaysa mga taga-US, Canada. Kaya wag silang magkamali pumunta dito dahil mas masahol pa dyan mangyayari. May freedom of speech dito sa Europe. FYI, excited na ako. Excited na ako sa totoo lang. Actually, sa Europe, yung mga Pilipino dyan, may pa-event yung mga yan eh. Yung maglalagay sila ng picture ni Bongbong Marcos, tapos babatuhin nila, susunugin nila, tatapak-tapakan nila. Ganun! Ganun! Ayun. Best friend ba siya ni FL? Well, feeling ko kaya nga siya kinuha ni FL kasi kailangan hindi siya maging mas maganda pa kay FL. So kung si FL yung standard ng ganda be, tas ikaw yung best friend. O, di ba? Ganun level yung ganda mo. Ganun level yung ganda mo, Auntie Claire. Ayan. Okay? Kailangan maging bastos. Pilipino kayo, may sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan. Ito yung parang, hindi naman kailangan maging bastos. Nagpo-protesta nga sila, pota ka. May protesta bang polite? Siyempre yung protesta ng INC na napakabait eh. 'Di ba? Ang tawag nila, mandarambong bong bong bong. They are asking difficult questions. Parang reklamo siya ng reklamo, no? Yung parang bakla ka ng taon. Walang respeto yung public sa'yo. Wala lang kaming choice dahil ikaw yung inappoint ni BBM dyan. Pero hindi, we do not owe you respect, bakla. Unang-una, di ka mo namin binoto. So, misplaced yung pagrereklamo mo na, ang mga Pilipino, hindi bastos, ganyan-ganyan. Yeah, generally. Pero bakla, makita pa lang namin yung pagmumukha mo, marinig pa lang namin yung boses mo sa press briefing. Nanginginig na yung laman namin. Ilang beses ka namin binato ng bugok na utlog sa mukha, sa isipan namin. Sa totoo lang, Auntie Claire. Sa totoo lang. Ayan, paakyat ka be. Ayan, nandito si Sas. Ayan. Teka ha. At dito na, sa comment section ko na ilagay, be. Ayan, para mabilisan tayo. Ayan. Sasaya na yung hagdan. Yung mga Pilipino na binastos nyo ng bonggam-bongga sa ayuda. 'Di ba? Yung mga Pilipino na ginawa nyong busabos,
Yung mga Pilipino na pinupwersa ninyo na palakpakan kayo, otherwise hindi nyo ibababa yung tulong galing national government. Hindi ba pambabastos yun? Pagkatapos ikaw galit na galit ka dahil nasigawan ka, namura ka ng Pilipino sa Canada. Fuck you, Auntie Claire. 'Di ba? Ayan. Hello, Miss Sasper from the other side of the world. Hello from the other side. Charot. From the afterlife. Ayan. Ano mo masasabi ko? Ikaw naman, bakit naman, ay, hello, kamusta po kayong lahat? Ito naman po si Sasper, ang inyong not so friendly ghost. Alam nyo, or para sa aking mga detractors, ang multong bakla. Anyway, oh my God. Nakakaloka si Auntie Claire. Alam mo nangyari kay Auntie Claire? Aminin niyo mga be, hindi lang naman BBM administration ang may mga galit na tao. Lahat ng administration may mga galit. Okay? Wala kay Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy, Duterte. Pero aminin nyo, yung mga yon, pag pumupunta yung spokesperson sa ibang bansa, kahit galit ang mga tao, Hindi sila nababastos ng ganyan. Hindi sila winawarla. Kita mo si ano ba, yung mga spokes, sa dinami-dami yung galit kay Pinoy. Kay Pinoy. Maraming galit kay Pinoy nun talaga. Pero wala ka nakita na si Abigail Valte or Valte, si yes. na naglalakad, nilulusog siya ng tao. Bakit? Or si Andanar or si Panelo, ganyan. Is it because na biglang nagkaroon ng bastos sa Pilipino? Hindi, dahil sa iyan, Claire, you are the variant. Alam mo 'yon? You are the reason kung bakit nasa super science yung mga Pilipino. Paggalit. Oo, kasi kung paano ka mag-explain, ano yan like, in fairness sa mga past spokesperson, no, even kay Pinoy, hindi sila nang babastos ng mga followers, Yes. ng mga tao. Hindi ba? Hindi sila. Kaya nagalit sa'yo, Auntie Claire, dahil ang inaatake mo, yung mga followers ng politiko. Anong gagawin? Anong gusto mong gawin nila? Respetuhin ka. Hindi ganon, be. Walang ganon. Hindi ba? Walang ganon. Hindi mo na, ang nangyayari sa Auntie Claire, you are having a pre-taste of what's going to happen to you after the term of BBM. Yes. Matakot ka kasi after ng term ni BBM, duduraan ka sa mukha ng mga tao. Wala ka ng power, kita mo. Nangyari sa'yo, nung wala kayong power, nandun ka sa Canada, kasi Canada exposes what's going to happen to you if the power if the power is not powering. Kasi nasa Canada ka, pantay na kayo ng Pilipino. Kung nasa Canada ka, pantay na kayo ng Pilipino. Correct. At mas may advantage sila sa'yo kasi yung mga Pilipino doon, Canadian citizen, ikaw. At alam nila yung batas. Di ba? Kaya yung sinasabi mo, may freedom of speech. Bakla, sinabi na sa inyo ng sinabi ng police, okay lang na sigawan nyo, ganyan. Okay lang na i-video nyo siya. Yun ang batas sa kanila, be. Ngayon, sa Pilipinas ka kasi, be, hawak mo ang beat. Hawak mo ang batas. Pwede mong manipulahin ang batas to bend the law. Nasa Canada, hindi mo bend the law. Wala kang power. Ano ka ngayon? You were naked in Canada, Claire. You were just an ordinary person in Canada. And just like any ordinary person, katulad namin na binabalahura rin sa mga page namin, pero wala namang bumabalahura sa akin pagkaharap-harapan. Ibig sabihin,
nalilibugan din sila sa akin. Charot. Kaso sa Claire, hindi ka entertaining. Ano ka? Talaga, pinakulo mo yung dugo ng mga tao. Can you imagine, Claire, ha? Ganyan din naman ang ugali mo noon, nung ano ka lang, vlogger ka lang. May gumaganyan ba sa'yo noon? Wala, di ba? Mali, oo. Kasi, hindi ka napapanoorin pag di ka trip, di ba? Hindi ka pinapanooran, hindi ka trip. Second, ano pa lang nun, siguro funny ka lang nun para sa mga tao. Na ano ka lang, parang ano ba naman itong papansin na ito, na kumakanta pa ng Jesse Zaragoza song na wala naman sa tono. Hindi ko yan. So ngayon Claire, kasi nangyari sa iyo Claire kasi, nung nagkaroon ka ng power, kilikili power, nung nagkaroon ka ng power, nung nadikit ka sa kalabaw, hindi ka nga nakatuntong sa kalabaw, nadikit ka lang sa kalabaw. Nadikit ka lang sa kalabaw. Kasi hindi ka naman ginawang press secretary, communications officer ka lang eh. Nadikit ka lang sa kalabaw, hala uy, si ating akala mo, ay, parang asawa, ganyan. Binoto ng tao. Ganun na yung ugali mo, Claire, na parang, nakakaloka ka. Grabe kasi yung pagpuri mo kay BBM, walang datos. Gets mo yon? Kasi yung mga Pilipino naman, pag binigyan mo yun ng datos, kahit ayaw sa'yo, sige, fine, gagawin na yung mga Pilipino. Correct, yung meron kang result na mape-present, ano? Oo. Yung mga Pilipino, kahit gaano tayo kaasar, pag nabigyan tayo ng datos, magagayan tayo ng, okay, fine. Correct. Di ba? Pero ikaw talaga, Claire, itinodo mo yung pagiging, tinodo mo ang pagiging, hindi ka kick-ass eh. That's your job. Your job is to really deflect anything about BBM. Yun talaga, guluhin mo lang yung utak ng mga tao. Ganyan lang. Tinodo mo yung pagiging clown. Oo, ginawa mo lang clown. Clownery. Kaso, hindi na-entertain yung mga tao sa clownery mo. So, ginagawa ng mga tao ngayon, na-MBR na sa'yo. Kinuyog ka sa Canada. Wala kang kapangyarihan. Nakita mo yung mo dun, Claire? Yung paglalakad mo, nawala yung angas mo. Nawala yung angas mo pagkaharap mo yung, Malacanang press corps. Bakit? Kasi sa Malacanang press corps, may kapangyarihan ka kung may umastang hindi maganda sa'yo sa Malacanang press corps. Hawak mo ang beat, pwede mo silang tanggalin. Tatanggalin mo sila sa briefing, di ba? Yes. Tatanggalin mo sa listahan, di ba? Di ba? Grabe yung yabang mo sa Malacanang press corps. Meron ganyan. Pero nung kaharap mo na yung mga Pilipino, nung ginaganyan ka, girl, para kang, oh my God, nakakatakot. You are naked. You have, ganyan ka. If you don't have, kasi makikita mo kasi, kung talaga yung tao pretentious, na if you put them in a real life situation, makikita mo na nakita mo yung takot kay Claire. Hindi naman siya pwede lusubin. Dahil alam ng mga Canada na pag sinaktan siya, ma-fine sila or whatever. So, sinigaw-sigawan lang siya. Ibig sabihin, girl, you have to do some soul searching. Kaso, nag-double down ka pa sa sinabi mo. Mga bastos kayo, ganyan. Ba't hindi mo sinabi dun? Kaya mong sabihin na bastos sila, pero hindi sa mukha nila. Hindi mo naman sabi, uy, huwag naman kayong bastos. Ano lang tayo dito? Kulang tayo dito. Ano bang sa atin? Can you imagine, hindi mo nasabing ganon sa harapan ng mga taong nandun. Ano ba naman sabihin mo? Ay, sandali lang ha. Huwag tayo masyado mainit ang ulo. Ano tayo? Chika-chika lang tayo. Nagtatrabaho lang po ako. Pwede mong ganon sabihin. Pero, nung nawala ka na sa sitwasyon, dun ka na Walang ka na, di ba? Hindi, mga ugaling, ganyan, mga bastos, kaya di kayo umuunlad. Oo, ganyan ka na. Ibig sabihin, pwede mo naman sabihin sa kanila, mga nagtatrabaho lang ako, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Ganun, pwede mo sabihin ganun. Maintindihan ng mga tao. Pero ikaw talagang, sandali, mamaya kayo ha. Pag nasa akin na ang beat, pag may kapangyarihan na uli ako sa sitwasyon, Pag nasa safe zone na ulit ako. Magdo-double down.
po. Di ba? Yeah. Magdo-double down. O ngayon, tas meron ka pa mga statement na, so noong sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. Parang, ano ka na, girl? You have a pre-taste of your future. Believe sana ako, kunwari sinabihan siya na, pangit ka, Claire, ganyan. Sumagot sana siya ng, uy, talaga ba? Oo. Uy, grabe Diba? naman kayo, be. Ganyan, grabe naman kayo, be. Hindi mo man lang, kasi, pag ginaganyan ka, kung ano ka talaga, no? Kung hindi mo actually, Claire, hindi mo ma-handle yung situation with grace if you don't have power. Ah. That's what it revealed. And nakita na ng mga tao na ay wala naman pala tong si Claire Castro, kung hindi mo mahupa yung mga tao at kailangan mo lumapit sa police para yung mga Pilipino ma-manage mo man lang yung anger nila sa'yo in person. Kasi we do that all the time. Aminin ninyo. Pag may galit sa atin, halimbawa nag-aaway na parang, uy, sandali lang naman. Huwag naman tayo masyadong mainit ang ulo. Di ba ganyan ng mga Pilipino when they're encountering an agitated person against them. Aminin nyo yan. Aminin nyo yung mga bakla kayo, mga kapitbahay, mga sa eskwelahan, etc. Di ba? Na parang, you could handle it with grace. Oh. Pero ikaw, Claire, pinakita mo yung ugali mo. Passive-aggressive ka. Oo. At Passive-aggressive. Plastic. Plastic ka. Plastic. Nung nandun ka para kang basang sisiw, no, nawala yung angas. Kasi girl, kung meron ka talagang angas, I'm scared. oo, Diba? kasi kung may angas ka talaga, Claire, ma-handle mo yun eh. Na hindi mo kailangan lumapit sa police, pwede mo sabihin, mga mare, huwag muna tayo masyadong mainit ang ulo. Ganyan. Nagtatrabaho lang ako. Ganyan. Pwede mong ganun eh, hindi ba? Na, ibig sabihin, ano ka girl, you are a one-trick pony. Yes. O, ikaw na, Beb. Napagod ako Yes. doon. Salamat sa nagpadala ng tip. Kaka-receive ko lang. Thank you. O, ikaw na, Beb. Oo. Actually, yung revelation dito, na-fortify yung pagiging one-trick pony ni Auntie Claire. Na, yung palang pa-demure mo, yung parang pa-smile-smile mo. It's because that's the only way, that's the only thing you know. Na magpa-cute kapag kunwari natataranta ka, nalalagay ka sa situation na hindi ka handa, hindi ka talaga makaka-respond spontaneously. And it's not the first time that it happened. Remember nung hindi naka-ready yung teleprompter ni Auntie Claire? 'Di ba? I think a couple of weeks ago. Si Auntie Claire mo, smile lang siya, ganyan. Sa tagal-tagal niya nakasmile. And it is supposed to be a press briefing. You are facing media practitioners. Pagkatapos hindi ka hindi ka man lang maka-create ng hindi kayang i-ice break, ganyan. Parang hindi mo ma-handle yung crowd, yung talagang ang kaya mo lang gawin ay so, halatang halata, Auntie Claire, na wala kang kaya. 'Di ba? Wala kang kaya. Excited ako na dumating yung time na wala ka na sa kapangyarihan, Auntie Claire. Because I'm very sure maraming taong maniningil sa'yo. Maraming taong maniningil sa'yo. And I don't think people are going to be kind to you. Kasi after all the things that you have shown as a communications officer, matapos mong atakihin yung mga supporters ng mga politiko, 'di ba? Wala kang sense of professionalism eh. 'Di ba? Just so magawa mo yung utos sa iyo na the mere fact na tinanggap mo tong trabahong to, no? I think part talaga ng job description ni Auntie Claire is to divert attention na parang sige, ako na lang ang awayin, wag na si BBM. Diversion ang aking trabaho, ganyan. Oo, yun ang talagang trabaho niya. Parang diversion program ng juvenile justice. Yes, diversion program. Ayun. So, the mere fact na tatanggap mo yan, yung ganyang klaseng trabaho, tatanggapin mo na ikaw ay diversionary tactic ng administrasyon na to. Wala ka talagang
baka malaki ang plus-plus. Siyempre, meron siyang base salary. Yung salary talaga ng undersecretary. Oo. Tapos may plus-plus. So, Auntie Claire, ito ang sweldo mo, tapos may plus-plus ka. Kasi nga, di ba, yung anak ni Auntie Claire, High life. bakit high life ang anak ni Auntie Claire? Kumakanta lang naman to dati ng parang hindi ko kaya. Oo. Correct. Saan galing yung pera? Bakit bigla naging high life yung anak mo? Noon nga nagpipumilit ka magpapansin sa YouTube, tapos ngayon highlight na yung anak mo. Ano na siya? Parang rubbing elbows na siya with the rich and famous. Bakla, taga-saan ba kayo? Hindi naman kayo alta. Oo, samantalang dati nakikipag-away ka lang sa presinto, di ba? Hindi ka naman bigating lawyer na malaki ang retainer fee or malaki ang acceptance fee. Hindi man nag-public service. Ano ka na nga lang, public interest lawyer or something like that eh. Para kang girl, girl, Auntie Claire, para kang Jesus Falsis na may vagina. Yan ka, girl. I'm sorry with the image, but Auntie Claire is really Jesus Falsis with a vagina. So, yeah. Alam mo yun, yun ang nila talaga. Yun ang kanyang trabaho, diversionary tactic. Oo. Hinahanap ko yung video na nagwala siya sa presinto kasi ina-arrest yung kliyente niya na hindi siya ready. Oo, hanapin mo yan. O yung mga gusto mong padala ng kape, nandiyan ang aming GCash and PayPal account. Thank you so much sa mga nagpapadala ngayon ng mga pangkape. Thank you. So ayun lang, si Auntie Claire. I feel sorry for Auntie Claire because napunta siya sa ganitong sitwasyon. And I don't know, is it worth it, kumbaga, na atakihin ka ng ganon? Na you would subject into it. Hindi naman kasi, girl, kasalanan ng mga Pilipino na galit sila sa iyo. Kasalanan mo na may ginagawa ka ng mga bagay na babastusin ka. Mm-hmm. You were not a victim, Auntie Claire. You were a willing architect of possible situation that could put you in such position right now na para kang basang sisiw. Alam mo, hindi na lumalabas yung viral video niya na nagwawala siya. May mga video na tapos pagka kinlik mo, hindi nagpe-play. Tingnan mo sa YouTube. Baka may sa YouTube. Baka mayroon sa YouTube. Claire Castro nagwala sa presinto. Ayan, ito. Ayan. LPG media kayo. Kapag hindi kayo media, hindi na kayo taga-ABS-CBN po ako. Tumutulong na ako. LPG media kayo. Kapag hindi kayo media, hindi na kayo taga-ABS-CBN po ako. Tumutulong na ako. Hanapin natin yung walang sound, Ito. LPG media kayo. Kapag hindi kayo media, hindi na kayo taga-ABS-CBN po ako. Pasensya na tumutulong lang ako. Taga-DCRJ po. DCRJ. You are? Walang ako ni Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinaladkad sa SM Mall. Walang warrant, walang ginagawa, walang complaint, walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kaladka rin. Walang complaint pinapakita. Opo. Sa Atty. Claire, you are the lawyer. Counsel po ni Jackson. Nagulat po kami. Walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkita sila sa mall para pag-usapan ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nando doon?
Frame up? Opo. Frame up ba to? Ba't kayo lahat nando doon? Walang tao dito na pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up operation. Follow-up? Anong Yung complaint? complaint ko, ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint. Paano follow-up? Confidential, ma'am. Kailangan malaman ko rin yung reklamo sa akin, ma'am. Ano dyan? Anong case number? Di ba kayo pangalan yung kaso? Pero ito, no, sa totoo lang, I can understand na nagwawala si Auntie Claire dahil nga dun sa nangyari. Pero, ante, andun ka na sa presinto. Hindi na dapat ganyan yung conduct mo, considering na abogado ka nung kliyente mo, 'di ba? So ngayon, ikaw galit na galit ka doon sa mga Pilipino na nagsisigaw, sa frustration or what not, ganyan. Pero ganyan na ganyan yung ugali mo eh. Nung meron kang kinaka-frustrate na bagay. Dahil sabi mo nga, yung kliyente mo, kinaladkad, walang warrant, etc. Frustrated na frustrated ka. O ganyan yung ugali mo, nagsisigaw, nagtatatarang, nang aaway, ganyan. 'Di ba? Ginawa mo yon sa opisina rin ng gobyerno. Hindi nakikita mo si Auntie Claire, no? Hindi nakita ni Auntie Claire na it's par for course. Pag public official ka, mahihekel ka talaga. Bakla! Yung hari at reyna nga ng Spain, binato ng itlog. Binato ng putik sa mukha nung bumaha Putik? sa Espanya. Oo. Ano ka ba, Claire? Ano ka? Ganun. Pero nakita mo ba yung hari at reyna ng Spain na naglabas na, huwag naman po tayong bastos. Wow! They took it. Correct. They rolled with the punches. No comment. No comment about mali yung ginawa nung, hindi ka nga binato ng, buti nga hindi ka binato ng itlog, no? Buti hindi ka binato ng putik habang naglalakad ka, which they could actually do. Or binato ka ng kung ano-anong, binato ka ng, alam mo yung mga bomb, yung paint bomb? Ano tawag doon? Paint bomb ba yung tawag doon? Or ganyan. Buti hindi ka ginanyan. Kasi that's perfectly possible, no? Na may mga magbato sa iyo ng itlog or putik habang naglalakad ka somewhere. Kasi kung yung hari Trina hindi nagreklamo because it's par for course, na hindi na nila yung galit ng tao, ikaw, nag-double down ka ba? Hindi mo tinanggap. You didn't roll with the punches. Nag-lecture ka pa kung ano ang dapat pag-uugali pagdating sa'yo. True. Hindi ka royalty, Claire. Again, nakadikit ka lang sa kalabaw, be. You are not even the kalabaw. Di ba? You're not even the kalabaw. Tayo dapat binabato kay Ate Claire, sabi ni Nix. The more evil she does, the closer she gets to her own downfall. No one can escape the consequences forever. Correct. And ito dapat yung maisip ni Auntie Claire, no? O sige, sabihin na natin na may mga plus-plus ka pa na nakuha. Sabihin na natin na in your own math, you think that acting as a diversionary, serving as the diversionary tool for the BBM administration is all worth it dahil sa mga plus-plus mo. 'Di ba? Sabihin na natin, ay hindi, may exit plan na rin kasi yan si Auntie Claire kasi maninirahan yan sa ibang bansa. Girl, kahit saan ka magpunta, may Pilipino sa buong mundo. Hindi mo matatakasan yan. 'Di ba? At ang isang pinakamalupit dyan, Bex, pag nagpunta ka uli sa Canada, kunwari tapos na yung time ni Bongbong Marcos, no? 'Di ba? Hi, Dides Vancouver, lumuwag ba ugat-ugat mo? Oo, nakakaluwang talaga ng ugat. 'Di ba? Kapag wala na kayo sa power, at kapag ka kunwari, nanirahan ka na sa ibang bansa, because I don't think you can live in the Philippines after Bongbong Marcos is out of power, out of the government. I don't think you can stay in the Philippines. Kasi masisingil ka talaga ng bonggang-bongga eh. So sabihin na natin na, let's say, no, for the sake of argument, yung plus-plus mo is you're going to live abroad. O di minus na yung Canada dyan. 'Di ba? Kasi I don't think yung mga Pilipino sa Canada makakalimutan kay after today. 'Di ba? After today,
I don't think yung mga kababayan natin sa Canada makakalimutan ng pagmumukha mo. Alam mo kung saan ka lang pwedeng safe na hindi ka magaganyan ng mga Pilipino afterwards, Claire? Sa China, because that's against the law in China. Yung ginawa ng Pilipino sa'yo sa Canada, hindi yan magagawa sa'yo dito sa China because it's against the law here in China. Sa Singapore din, hindi yan magagawa sa'yo because it's against the law. Kasi bawal lang magprotesta doon eh. Bawal yan sa Singapore. At in a lot of places and sa mga Middle Eastern countries. Pero pag pumunta ka ng Europa, US at Canada, Claire, or some other parts of Southeast Asia, you have to expect that it will happen to you. Because it will happen to you. Especially kung ang kalabaw ay kung ang kalabaw na kadikit mo ay umusad na. Wala ka na matatakbuhan, girl. As in, ang syempre, ang mga gusto niyang puntahan, mga Europa, Canada. Correct. Yung mga High life eh. Yung pang-highlight life niya. yung mga pang-bragging rights, yung mga pang-bragging rights sa mga social climber. Aminin mo yung mga social climber, di ba? Yun ang mga gusto nila. Ay, ganyan nga ako. Di ba? Yan ang mga gusto ng mga social climbers sa Pilipinas. Ay, I'm in Europe. Pero yung mga nasa Europa, ano naman bet mo dito? Di ba ganyan? Di ba? Mga pang social climbing. So ngayon, maybe just see you here in China. Kung gusto mo. Safe ka dyan. Oo, kasi safe ka dito, kasi hindi ka talaga may heckle dito, bawal. It's against the law. It's against the law to heckle anyone like that here in China. So, kape na lang tayo dito, Auntie Claire. Kwento mo na lang sa akin kung magkano ang plus-plus mo. True.